Binenta ng babaeng ito ang kanyang kaluluwa kapalit ng pera at kasikatan. Ikaw ba? Kaya mo bang ibenta ang iyong kaluluwa sa demonyo? Yung Exorcist of New York City is isa sa pinakamalalang kaso kung saan yung babae ay binenta niya ang kanyang kaluluwa sa demonyo. Ang babaeng ito ay nag-aaral pa doon sa Juilliard at isa siyang violinist at graduating na rin siya. Napakahusay ng babaeng ito na mag-violin, ngunit lahat daw ng mga kaibigan niya at ng mga kabatch niya ay nakakakuha ng mga job offers at siya lamang ang hindi nakakakuha. Napapansin din daw niya na parang napag-iiwanan na siya ng kanyang mga kasama, kaya't lagi daw naririnig ng kanilang mga kaibigan na parang sinasabi niya na gagawin daw niya lahat upang maging sikat lamang siya. Dahil doon sa paulit-ulit niya na pagsabi na gagawin niya nga lahat para lang maging sikat, ay syempre may nakikinig sa kanya, hindi lang yung mga angels kundi pati ang mga demonyo. Isang gabi daw ay nanaginip siya ng isang lalaki na nakahubad at napakagwapo daw nito. Doon daw sa panaginip niya ay nalapitan siya ng lalaki at tinanong siya ng lalaki kung gagawin niya nga lahat upang maging sikat lamang. At ang sagot niya nga ay oo. At pagkatapos daw nito ay inabutan siya ng papel at doon niya nakita na ito ay isang kontrata kung saan gagawin siyang sikat nung lalaking iyon kapalit ng kanyang kaluluwa. Matapos niya ngang pirmahan yung kontrata ay dito na nga siya sinugat sa daliri ng lalaki upang tumulo yung kanyang dugo doon sa kontrata. At pagkatapos daw matuluan ng dugo nito ay bigla na lang daw itong nagliyab at naging abo. Pagkagising daw ng babae ay naguguluhan pa siya kasi parang totoo daw yung panaginip niya. Ngunit pagtingin niya doon sa kamay niya ay may sugat nga ito at nakita niya doon sa tabi ng kanyang kama na meron ngang mga abo. Ngunit pagkatapos ng isang linggo ay sunod-sunod ang mga kontrata niya at nagkaroon pa siya ng contract sa multinational events kung saan nagkaroon siya ng napakaraming pera at dito na nga siya sumikat. Hindi kalaunan sa kanyang pagsikat ay dito na nga siya na-involve sa alcohol, paninigarilyo, hanggang sa sinubukan na nga niya ang mga ipinagbabawal na gamot. Dahil din sa kanyang lifestyle ay nagkaroon siya ng malalang sakit at nagkaroon pa nga siya ng HIV. Nagkaroon din ng babaeng ito ng sakit sa baga kung saan nandito na siya sa loob ng New York City Hospital at para na siyang nag-aagaw buhay. Ngunit habang nasa ospital siya ay naalala niya yung kontrata na pinirmahan niya doon sa panaginip niya at doon niya sinabi sa kanyang Filipino na ina. Matapos ngang malaman ito ng kanyang ina ay doon na nga sila nagpatawag ng exorcist at dito na nga nila nalaman na binenta niya yung kanyang kaluluwa sa demonyo. Ang sabi nila ay dahil gumamit daw yung demonyo ng blood contract ay kailangan din niyang pumirma ng kontrata at nire-rebuke niya yung pagpirma niya ng kontrata doon gamit din ang dugo. At dahil nga nag-aagaw buhay na siya sa ospital ay hindi siya pinayagan ng mga doktor, ngunit pinilit ng magulang ng babae na pirmahan at gawin nga ang kontrata na ito. Matapos namang mapirmahan niya ang kontrata at natuluan niya ng kanyang dugo ang papel, ay dun na nga nagsimula na manginig ang kanyang buong katawan at dun siya bigla ang namatay. Naguluhan ang lahat sa nangyari, nagwawala na yung kanyang ina at ang kanilang mga kamag-anak at ang doktor ay sinisisi ang pare dahil sa ginawa nila ay ngayon ay patay na ang babae. Ngunit pagkatapos ng 10 minuto ay nagulat sila nang biglang bumangon yung babae at nung tinest nila yung babae ay wala na siyang sakit. Wala na rin yung HIV niya, wala na din yung sakit niya sa baga at talagang naging healthy na siya pagkatapos niyang ma-rebuke yung kontrata niya doon sa demonyo. Pagkatapos nga nito ay pinagsisihan ng babae ang kanyang ginawa at tuloy-tuloy na nga siyang nagsilbi sa simbahan.